Habang All-Star break mga idol no ay pag-usapan muna natin 'tong mga backup bigs ng Lakers, yung kakakuha lang nila na si Alex Len tapos yung isa pa nilang big man na si Trey Jemison III. Hindi na muna natin isasama si Christian Coloco kasi nagawa na natin ng mga content 'yon. Kung plain comparison lang mga idol, ito po ang stats si Jemison para sa Lakers ngayong season. Sa 7 laro, siya ay nag-average ng 2.4 points, 2.6 rebounds, 0.3 assists, and 0.6 blocks per game. Hindi po ito malalaking stats talaga knowing din na mga garbage time lang din madalas ang nilalaro niya or spot minutes lang din kung saan ay 8.6 minutes per game lang siya naglalaro para sa LA. Kailan naman po, 1 game pa lang naman siya naglalaro sa Lakers kontra sa Jazz yun kung saan kumamada siya ng 4 points, 7 rebounds, 2 assists, and 1 block. Sabay 22 minutes kagad siyang naglaro nun, something na hindi pa nagagawa ni Jemison para sa Lakers ngayong season. In terms naman po sa age, itong si Jemison ay 25 years old. Si Alex Len naman ay 31 years old na, basically veterano na rin. Sa height naman, 6'11 si Jemison at si Len ay 7 flat. Weight, 260 pounds si Jemison, 250 naman si Len. At sa wingspan, 7'2 si Jemison at 7'3.5 naman si Alex Len. So quick comparison lang yan ng mga numero nila mga idol, pero sa actual na laro, malamang ay pag-uusapan din natin yan. Ito mga idol, feel ko ay somewhat effective talaga si Len. Gawa nung mahaba rin talaga siya. Yung pagiging last line of defense niya sa loob. Limited player lang din talaga siya, lalo na sa perimeter defense. Mamaya pag-uusapan natin to. Pero you can't teach height naman mga idol. 7 feet is 7 feet pa rin. At 7'3.5 wingspan is 7'3.5 wingspan pa rin naman. Hindi na yon mababago. Kaya for sure ay nakakabiso rin talaga kung nag-aantay siya sa loob, sabay aatake ka. Wala siyang block dito pero nakatulong talaga yung help defense niya para entirely matigilan si Markkanen. Si Jemison may somewhat ganong epekto rin naman po. Although shorter player nga siya kay Len talaga. Pero kung kailangan niyang mag-challenge ng tira sa loob, gagawin din talaga niya to bilang last line of defense din ng Lakers pag nasa court siya. Ganda ng pagkaka-challenge niya dyan kay Siakam. Ito rin po yung concerning kay Len mga idol. Napag-usapan na natin to sa video natin patungkol sa signing nga ng Lakers sa kanya at kita pa rin dito yung pinakamalaking butas ng kanyang depensa. Yung ability na sumabay sa mga mas mabibilis na players. Tulad nga rito na nasa island lang siya. Ina-ISO siya nung rookie na si Collier at expected naman din po talaga na may iwan itong big man kasi mabagal siya. Though nasanay nga ang Lakers na yung big nga nila ay nakakasabay sa ganyan to an extent tulad ni AD. Iniwan lang siya ni Collier dito at nalay-upan siya. Kay Jemison naman mga idol, open floor pa to at mas mabilis na Pascal Siakam ang katapatan niya. All-star din to. Pero ang maganda i-point out dito ay inaabangan na rin kasi niya kagad sa ibabaw pa lang tong si Siakam at hindi na sumagad sa loob. So probably confident din niya na makakasabay siya. May help defense nga lang ngayon dito sa kanya kaya nagkaroon sila rito ng stop. Dito rin mga idol, sinalo niya yung driving na si TJ McConnell at sa akin lang to mga idol parang mas confident ako na mas makakasabay si Jemison sa mga ganitong gwardya kaysa kay Len. At hindi nga po ito hate kay Len talaga. Sa eye test ko lang naman mukhang mas versatile defender po itong si Jemison talaga. In terms naman po sa scoring no, makikita natin si Jemison na tinanggap tong bola sa elbow. May set play ang Lakers na gagawin dito talaga pero nag-decide siya na katawanan itong si Thomas Bryant sa pagkakataon na ito. Kaya good move din tong ginawa ni Jemison na kahit paminsan ay kaya niyang umiscore mag-isa. Hindi yung aasa lang siya sa mga drop pass or alley-oop. Although yun naman din po mostly ang trabaho nilang mga big man dito sa Lakers. Pero plus na nga rin yan na nakakagawa sila ng sarili nilang tira kahit paminsan. Kay Len naman po hindi siya nabigyan ng ganung play sa kanyang unang laro sa Lakers kaya hindi pa natin makikita yung aggressiveness nga niya. Pero like we said, sa alley-oop or drop passes naman mostly magbumula ang mga tira nila kaya hindi naman din gaanong problema yon. Basta makascore naman okay na. Ang pinaka-concern ko lang din kay Len ay baka hindi sapat na 7-footer lang din siya kasi dito makikita nating pinosterize siya ni Lowry. Baka hindi siya imposing enough na kumpiyansa sila na umatake lang ng ganito sa bagong big man ng Lakers. Para sa akin lang naman mga idol mas versatile na defender po si Trey Jemison III kaysa kay Alex Len. No disrespect naman din doon kay Len, opinion ko lang din po. Basta ang kailangan lang naman din ng Lakers ay yung big man na athletic enough na kayang sumulo ng lob pass or drop pass. Sabay makaka-defend ng mga opposing big man din. Magawa man yun ni Len o ni Jemison effectively ay okay na. Yun nga lang din sa unang laro ni Len hindi siya masyadong nakasabay gaano. Maybe dahil bago lang din siya at hindi pa niya alam ang mga sets talaga ng Lakers kaya bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Veterano na rin naman yan, more than 10 years na sa liga pero sa inyo ba?
Sino ang nararapat na backup big man ng Lakers? Si Alex Len ba? O si Trey Jemison? O si Christian Coloco pa rin? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to eh. Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Soto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.